Dahil nga po, nabanggit na din yung pangalan ni Senador Panfilo Lacson, mga bossing ha. O eto, dumako tayo kay Senador Panfilo Lacson, mga kababayan. Isang panayam, sinabi niyang base ito Ito. Panfilo Lacson. Bayan Box, hindi maleta ang ginamit sa di umano'y pagde-deliver ng kickback sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Senate President Sandali. Mabalik lang ako. Kung babalikan natin, ano pangalan nun? Yung witness, yung surprise witness ni Marcoleta? Na ano pangalan nun? Kalimutan ko na eh. Si Gutesa. Parang ang sinasabi niya doon, ang pinapaliwanag niya, mga mali-maleta daw ho, mga bossing. Tapos ito, balikbayan box daw ho. Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa isang panayam, sinabi niyang base ito sa mga revelasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na sinabing umaabot umano sa mahigit 500 million ang cash na isinisilid sa malalaking kahon para Malalaking kahon, 500 million. Just Vincent, shoutout sa iyo. No, so ngayon mga kababayan, kung pagbabasihan natin yung mga sinasabi nung witness, yung biglang witness ni Marcoleta, mali. Ang layo ng maleta sa kahon, sabi nga ni Sir Jorge Edralin. Tsaka alam nyo mga kababayan, lahat tayo nagdududa dun no? Yung tipo bang sinasabi na kanyang mga pahayag o kanyang mga salaysay yung mga nakasulat doon. Pero parang mas magaling pa ho si Marcoleta kaysa doon. Lalo na ho mga kababayan. Nung sinabi niya na 2,000 pababa na kuryente, sagot na daw po niya, no? O sagot na daw pagka siya ay nanalo sa pagkasenador. Ay, sorry. Malayo po ba yon? Hindi, pasensya na ho, no? Lagi kong nai-insert mga kababayan, lagi ko pong naaalala dahil ho, napangakuan tayo ng panahon ng eleksyon Hanggang ngayon hindi na binabanggit ni Rodante Marcoleta. Di ba? Atid daw kina dating Public Works Secretary Manuel Bunoan at dating DepEd Undersecretary Trigiv Olaybar. Ayon kay Yung Olaybar nabanggit doon kay Angara, kay Senator Angara. Tapos etong si Manuel Bunoan ho, mga kababayan, hanggang ngayon hindi pa bumabalik ng bansa. 'Di ba? Ang sabi, ang paalam kung hanggang kailan lang ng Disyembre, 17 yata yun, Disyembre 17, babalik na ng bansa, pero hanggang ngayon ho, mukhang nasa Estados Unidos pa din ho. Ang problema sa Estados Unidos, napakalaki ho. Kahit sabihin mo na, like example, nasa New York siya, napakadami po ng lugar na pwedeng puntahan sa New York. Pwede sa Queens, pwede sa Manhattan. Di ba? Kung magmamayami naman yan, ako magpo-Florida naman yan, Miami, Fort Lauderdale, lahat, napakalaki ho mga bossing, no? Pwede ba nating sabihin na nagtatago na ito si Bunoan? Tingin ko pwede. Kasi sama siya sa nasasangkot ho dito po sa napakalaking eskandalo mga kababayan Tapos ayun, liliparan tayo. Hindi na uuwi, hindi na magpapakita. Sabi ni Jorge Edralin, Prof. Mark, nasa Miami ka pa rin ba? You might bump up to him. Naku, malabo ho yun. Napakalaki ho ng Estados Unidos, no? Tuloy. Bernardo, nagpapalitan daw ng armor-plated vans sina Bunoan at Olaybar para hindi na kailangang ibaba ang mga kahon ng pera. Naniniwala raw si Lacson sa sinabi ni Bernardo dahil Kaya nga po si Bernardo, si Yusek Bernardo po kasama na doon sa protected witness mga bossing Ito yung sinasabi ko sa inyo na maaari na yung kampo ni Rodante Marcoleta ngumalngal ho. Dahil ang pinipilit ni Rodante Marcoleta na nagawing witness daw ho, mga bossing o protected witness, yung mga diskaya po na nandoon sa loob. Ang layo naman po ng pagkakaiba nitong mga ito versus po doon sa mga bata ni Marcoleta. Yung mga bata ni Marcoleta, halata po na may mga iniingatang mga tao. Halata po na mayroong gobyernong iniingatan daw.
O, di ba? Nung panahon ho, nung nandoon sila sa loob ng Blue Ribbon Committee, mga bossing, nabanggit ni Senator Tulfo. May eskwelahan daw ng 2019 hindi natapos, hindi nagawa, walang ganito, ganyan, parang ang ending ghost project. Aba, iniba agad nila yung usapan. Ayaw nilang mababanggit yung mga petsa o taon ng 2022 pababa hanggang 2016. Di ba? Una nang tumugma ang listahan ni Bernardo sa 52 billion insertions na isinapubliko ni dating Congressman Zaldico. Pero hindi raw ang dating mambabatas ang gumawa ng listahang ito, kundi si dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Si Cabral pa din, mga bossing? Si Cabral pa din, mga kababayan. Pero inyo, puntahan natin yung usaping Cabral, mga boss. Merong 4 na anggulong tinitignan ho dyan. Nagpatiwakal, nadisgrasya, dinisgrasya, or peke yung pagkamatay. Hanggang ngayon mga bossing in fairness po doon sa mga kababayan natin, marami pa din po yung hindi naniniwala na si Cabral po yung namatay, mga bossing. Dahil nga po doon sa reaksyon ng mga asawa, dahil po sa reaksyon ng asawa, mga bossing, yung tipo bang namatayan na ng asawa, ni hindi man lang makuhang ipakita yung kalungkutan. Di po ba? Madami mga kababayan. Madaming red flag po talaga sa kanya, sa to. Ngayon, lalo ng yung mga kababayan natin ay napapaisip kung talagang si Cabral ba yan. Kasi merong mga gumagawa na po dati ng mga ganyan para matakasan, malayasan yung kinakaharap nilang eskandalo. Ito pong kay Cabral, pinakamalaki po ito, mga bossing. Bilyon-bilyonan ho ang pinag-uusapan dito. Hindi lang po basta-basta, mga kababayan. Kaya nga sabi natin, baka may dumisgrasya dahil po sa laki ng mga pangalan na madadawit dito. Di ba? Kapag sabi pa ni Pin Lacson, handa na daw magsalita dapat si Cabral. O baka kaya dinisgrasya. Isa po yan sa iniisip natin. Nadulas! Grabe naman Para pong saktong-sakto naman doon sa napaka-importanteng tao na sasagot po doon sa mga problema ng tungkol po dito sa flood control. Si Cabral pa ang nadulas. Pineke. Sabi ko nga sa inyo, may gumagawa ho niyan. Gising na si Jordan G. Mag-like muna daw ho kayo, mga kababayan. Sabi ni Jordan G. Ngayon mga boss, dakuin natin. Alin ba to? Ito yung kay yung chismis ni Lebiste. Ano po? Sir Mark, parang mahina ang batas natin. Pag may mga pinaghihinalaang dapat wag munang palabasin ng bansa, lalo na pag posible at pwedeng may involvement, no? Yun nga din yung sinasabi ko Na, kumbaga, pakiusapan muna, nabanggit yung mga pangalan ninyo, nadawit yung mga pangalan ninyo, kami ay nakikiusap, pagpaumanhin nyo muna, no? Bawal muna kayong lumabas hanggang sa maklear yung mga pangalan ninyo. Di ba? Siguro naman maiintindihan nila yan. At hindi sila papalag kung wala silang ginagawang kalokohan mga bossing. Di ba? Para hindi nakakatakas. Baka nagkunwari na, sabi ni Lucila Balyaser, baka nagkunwari na magsalita pero sa isip gumagawa ng paraan para makalusot.